ang 22 kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinhaga na sinasabi, "Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan, at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, 'Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan.' Datapot hindi nila pinansin, at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Datapot ang hari ay nagalit, at sinugo ang kanyang mga hukbo, at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon, at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, 'Nahahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan, at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan.' At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan, at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapot magpasok ng hari upang tingnan ng mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamta ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, 'Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan?' At siya'y naumib. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, 'Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ipin. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapot kakaunti ang mga nahirang.' Nang magkagayoy, nagsialis ang mga Fariseyo, at nangagsangunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad, na kasama ang mga Herodiano, na nagsisipagsabi, 'Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo, at itinuturo mong may katotohanan ng daan ng Diyos, at hindi ka nangingimi kaninuman, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo, matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi?' Datapot na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan, at sinabi sa kanila, 'Bakit ninyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis.' At dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. At sinabi niya sa kanila, 'Kanino ang larawang ito at ang nasusulat?' Sinabi nila sa kanya, 'Kay Cesar.' Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, 'Kaya't ibigay niyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.' At pagkarinig nila nito ay nagsipanggilala sila, at siya'y iniwan at nagsiyaw. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseyo, na nangagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli, at siya'y kanilang tinanong, na sinasabi, 'Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay, at sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang mag-uli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa, sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat?
Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Datapwat tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hindi ba ganinyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." At nang marinig ito ng karamihan, ay nangagtaka sa kanyang aral. Datapot nang marinig ng mga Fariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduceo, ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Habang nangagkakatipon nga ang mga Fariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong, na sinasabi, "Ano ang akala nyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya?" Sinabi nila sa kanya, "Kay David." Sinabi niya sa kanila, "Kung gayoy bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa." Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? At walang sino mang nakasagot sa kanya ng isang salita, ni walang sino mang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong.